Senator Marcoleta, alam namin ginawa mo behind the scenes, yung case build-up, hindi mo naman trabaho yon. Tayo, matagal tayo magkasama. Kilala ko rin naman yung mga nagbibigay sa'yo pag eleksyon eh. Di mo naman dineclare, di ba? So plunder din ba yon? Naku po! Mo, pareho kay Senator Marcoleta, ginamit mo naman yon. Di ba? Ginamit mo naman yon. Hindi mo namang binulsa. Kaya nga sinasabi nung mga lawyers, 90% to 100% makukulong kung yung doktrina kay Marcoleta ay gagamitin sa lahat, di ba? Tigil, dahil inis na to si Senator Lacson, dahil sanay siya boss eh. Sanay siya nagmamando, sila ni Senator Tito Soto. Ang problema nga, natanggal, tapos hindi rin binalik sa kanya committee, tapos ngayon, syempre, ang nasusunod sa Senate, si Senator Win Gatchalian at si Senator Chis Escudero, dahil impeachment eh. So, nahihirapan siya. Tapos, proxy niya sana si Senator Erwin, kaya pinagsasalita niya. Ang problema, syempre, natamaan din yung moral ascendancy ni Senator Erwin kasi nalalaman din yung mga connection niya dyan. Naku po mga reaction update page, wala ho tayong mahabang pag-usapan ngayon. Ito nga ho si Sen Alan na kinall out niya ho ito si Kuratong Baleleng na wala sa Taguig ang investigasyon daan sa flood control kundi nasa Ilocos at nasa Bulacan. Dito mga kapdate, literal na sinuplak ho niya. Wala na hong marirebat dito itong si Pinky kasi mantagin po ninyo yan mga kapdita. Imbis na kasuhan ito si Martin Luther King, si Bongbong Marcos, yung mga napangalanan sa flood control, inuuna nga pa naman, ito si Senator Marcoleta, yaman nag-iimbestiga dyan sa mga issue ng mga korap sa gobyerno, mga nagnanakaw ng bilyon-bilyon at trilyon-trilyon. Mga kapatid, di na ko natin papahabayan to. Kung bago lang ako sa ating channel, sa like and share, subscribe lamang kung malikid. Tulong na pasadahan na ko natin itong mga matitinding expose, pasabog na itong si Sen Alan dito kay Kuratong Baleleng. Kaya update, wala na ho tayong paligoy-ligoy pa. Blessed Sunday everyone. Magandang hapon. God bless you po. Sa ating mga kababayan sa Luzon, Visayas, Mindanao. Mga kababayan nating OFWs, magandang araw ng linggo. I hope na nakapag family lunch, at least nakapag pahinga, time for church, discussions about how much God loves us and our country. Siguro magandang starting point kasi tatlong I ang pag-uusapan natin ngayon eh. Integrity, yung pong sinabi ni Senator Chief Persecutor Lacson, yung pong isda, kasi ang isda po sa bibig nahuhuli, at pangatlo po yung impeachment, no? I just want to repeat yung sinabi ko kanina, but this time around, instead of addressing myself to the teenagers and young men and women of our country, sa young parents naman, di ba? Sa mga nanay at tatay na may mga batang anak. You may agree or disagree with many of our political stands sa mga issue, but napaka-importante po na we all agree that this is for their future. Aryum, magandang hapon sa iyo, Pepito Reyes, Gaymar Mantos Delfino, Aris Pahe, Lily Calabayo, Nance Estoso, shout out sa inyo, Inday, Gahud, yan. Dombili, Bondik, yan. Magandang hapon po sa inyong sa inyong lahat. Sorry po, may konting ahem. So let's start po with integrity. Can we all agree po that whatever we do becomes a habit? Then when it becomes a habit, it becomes part of our value system, then it becomes our character, then it becomes our identity. Diba? So for example, every single thing Juan de la Cruz does, may ninanakaw o may pinipitik or may dinadaya. Cheating, stealing, and lying. So for example, pag breakfast, hindi po nakatingin yung tao sa kalenderya, kumuha ng extra rice o kumuha ng isang pritong itlog pa, hindi binayaran. Pagdating sa opisina, late, 10 o'clock,
Pero nilagay doon sa time card 8 o'clock o 9 o'clock. Pagkatapos, hindi pa umuwi kagad sa asawa, dumaan muna sa club, nag-inom-inom, nag-mouthwash pagkatapos, nung tinanong ng asawa saan galing, sa opisina. Yung pala ang pangalan ng bar ay opisina. So yung cheating, stealing, and lying, nagiging habit, nagiging character, alam ng mga barkada niya. So nagiging identity niya yon. So ganun din sa isang bansa. Ang gusto po nating identity is yung Pearl of the Orient. Kasi nga po, maganda, natural, precious yung pearl. Of course, para sa mga kapwa Kristiyano, karangalan natin sabihin the only Christian country in Southeast Asia. Excuse me. Pero ganun din po sa kabaliktaran, di ba? Kung sasabihin natin we're a Christian nation, or sa mga kapatid natin Muslim, nasasabihin Muslim Pilipino, and then panay skandalo na daan bilyong piso, nagiging part ng identity. Kaya maraming OFW na pumapalag pagka ganyang kalalaki yung pagnanakaw kasi nababalita sa ibang bansa, naaalas ka or na Tama. how do I put it, diba? Yung parang nababansagan tayong mga Pilipino. So believe me, Senator Panfilo Lacson, I understand when you say you're hurting because of your integrity. But hindi po ako nag-umpisa nito. Issue lang po yung Senator Marcoleta. Hindi nga po ako active sa hearing na yan. Nakatutok ako bilang minority leader sa ibang mga bagay. Si Senator Marcoleta, whether when we were in the majority at si Senator Chis Escudero ang Senate President, and when we were in the minority, si Senator Dante Marcoleta po nakatutok dyan. Mga debate, bend the law, restitution, meron bang mastermind o hindi, debate lang yan pinersonal mo. Pinersonal mo rin si Senator Marcoleta, kasama kayo pare-pareho sa case build-up, kinutya mo pa, tapos pati nung kinulong, kati kung naka-wheelchair, hindi mo naman alam yung kalagayan ng ng tao. So, yung question ko, Ano ho bang expect natin dito kay Pinky, mga ka-update? Nung ano ho siya, di ba, nagka-issue dyan, wag na ho nating i-mention kung alin nangyari. Ilang taon ho siya nagtago noon, mga ka-update. Dahil nga doon sa nangyaring, alam nyo na ho yan yung issue ni Pinky Lacson. Tapos ngayon si Senator Marcoleta, mga ka-update, hindi naman ho nagnakaw. Hindi naman ho tumanggap ng bilyon maleta dito sa administrasyon, mga ka-update. Siya ho yung ginigipit, ngayon kinulong. Ganyan din ho si Sen Jinggoy. Di ba sinabi na ho ni Sen Jinggoy na pag bumaliktad siya, sumapi siya sa majority, titigilan yung kaso niya. Ililigtas daw ho siya o tingnan ho ninyo. Hindi nga siya, sabi niya, hindi daw siya papayag ng ganon. Kahit na makulong siya, okay lang na basta hindi ho siya lilipat sa mga magnanakaw dyan sa Senado. Hindi na ho siya nagpapabrainwash. Ito naman si Senator Marcoleta, tingnan po ninyo. Nag-iimbestigahan kay Martin Romualdez, kay Bongbong Marcos. Inuna ho siya. Bakit ho? Kasi nga ho alam na alam ng kalaban ho niya sa politika, yung oposisyon, hindi ho sila titigilan ni Senator Marcoleta. Natumbok niya na nga ho yung mga utak ng mastermind dyan sa flood control. Dahil nga mga kapdate, mainit ho yung dugo nila kay Senator Marcoleta. Tignan nyo, siya ho yung inuna. Kaya ito si Pinky Lacson, mga kapdate, may kalalagyan din ho yang hinayupang na yan. So, bakit abruptly tumigil yung hearing, and then bakit magkabila na yung sinasabi ng, magkaiba na ang sinasabi ng ombudsman na may mastermind at yung sinasabi mo na hindi? And then bakit may mga tinitignan, may tinititigan, at merong hindi tinitignan at all? So, pasok ngayon. Kine-question ko daw integrity niya. 2 weeks na yung impeachment. I'm just doing my job doon. Biglang titirada yung NBI tungkol sa Southeast Asian Games that we're very proud of.
the whole nation is proud of. Ilan beses na naimbestigahan, wala kaming tinatago dyan, we're proud of it. Sasawsaw ka, tapos when I talk about the flood control na dapat nag-inhibit na yung bata mo, si Senator Erwin Tulfo, pero siya pa rin ang nagsasalita. Una, sabi niya, hanggang dyan na lang ba tayo, paikot-ikot na. Pagkatapos sabi niya, wala daw member ang minority. Hindi naman siya minority at minority leader ako eh. Kung tinanong niya, nag-hearing na, wala daw kwarto. O hindi daw pwede yung session hall kasi may impeachment. Monday to Wednesday lang yung impeachment eh. Or hinihintay nyo muna makulong lahat ng witness para wala rin mag-witness. Or kinakausap pa ba yung ibang mga witness? Kasi nga, yun yung tulig sa ako na bakit parang may pasahan ng bola si Senator Lacson at yung sa administrasyon kung kanino itututok yung investigasyon. So, integrity is very important. So, why not give integrity sa investigation natin sa flood control and sa lahat ng malalaking corruption issues para nga manumbalik yung pride ng ating bansa na good governance, rule of law. Eh ngayon kasi tayo bad governance, bend the law. Tapos takpan na lang sa maraming ayuda para wala na lang magtanong. Tapos Tignan po ninyo yung pinagkakaiba nitong minority sa majority. Noong nakaluklok pa yung mga minority dyan sa Blue Ribbon, mga ka-update, napakaganda ho ng investigasyon. Lumabas pa nga yung Cabral Files, tapos ngayon binabasuran ho yung Cabral Files mismong sa Ombudsman NBI na nagsabi na wala na daw hong value dahil pumanaw na daw ho si Cabral. Tignan po ninyo mga ka-update, bilyon-trilyon ho yung pinag-uusapan, yung mga ninakaw na mga mali-maleta, yung mga dinideliver, mismong 18X Brave Marines, binabaliktad ho nila. Si Kong Mike nakulong na rin ho, lahat ho talaga na nag-iimbestiga sa flood control, yun ho yung pinupuruhan nila. Tapos pinopokusan ho nila yung 125 confidential funds na akala mo sobrang linis ng mga hinayupak. Diba? pagka may nagtanong, ikulong na lang yan. Ganun na yung sistema eh. Yun po yung inaangal namin, yung sistema at nangyayari. So, ba't ko sinabing sa bibig na huhuli? Ano po sinabi ni Senator Lacson? Sabi niya, may ghost project daw sa Taguig. Ang ombudsman po may interview sa isang dating vlogger na po ngayon, dating journalist, pero actually PR yon. Sinabi na nila, last year pa, tinitignan ng Taguig, wala po silang nakita. May alam din po akong, excuse me, law enforcement agency, tumingin na, walang nakita. Of course, we do our due diligence, di ba? Ako mismo, pati opisina, nung pumutok yung mga skandalo, kasi periodic naman yan, tinitignan lahat ng project. Pero, and every year, kasi nga tinitignan ko anong hindi pa tapos para mapondohan. Pero pinatignan namin lahat, kung anong may problema, anong hindi ano yung na-late. Wala pong ghost. Excuse me. Wala pong ghost project sa Taguig. At kung may mapapakita po kayo, mananagot. Pero nung sinundan po namin yung JA at sinundan po namin ang mga pondo ng gobyerno, nandun po yung mga project. No? Yung mga kababayan, para lang malinaw yung ghost, nabayaran na, walang nagawa. Yun po yung ghost para malinaw Kasi po may iba-ibang kategory ng anomalya. Pero doon lang tayo sa ghost. Kaya suggestion ko, on the record yan sa DPWH kay Secretary Vince Dizon, utusan lahat ng district engineer at kung pwede pati LGU, kunan ng picture. Last year pa to. Para pag wala talaga, ghost yun. 1 year na Sabi nga ni Manong Chavit Singson, di ba, nasa Ilocos daw meron. Pero ang tinitignan, ang sinabi kay Senator Lacson sa Ilocos, ang tinitignan ni Senator Lacson, Taguig. Isa pa mga ka-update, pati uyan Davao, yung 50 billion na flood control projects daw sa Davao, talagang nakakatawa itong mga hinayupak na yan. Bakit siyang Ilocos, Bulacan, hindi na ho nila iniimbestigahan? Pinangalanan nga ho yan na isa sa mga pinakamalalaking may kinamkam sa flood control, sa mga maletagang. Pero bakit yung Davao yung pinupuntihan nila? Punta ho sila sa Davao ngayon para makita ho nila na oo, umuulan, bumabaha, pero ilang oras lamang mga ka-update nawawala ho yung baha. Kasi nga ho, particular na isa ho yan sa project ni Baste, ni Polong,
na oo, magbabahan ng konti pero ilang oras mga kabdit, mawawala din ho yan. Ganun naman ho kasi yung flood control, hindi naman porket bumaha, wala ka ng proyekto. Pag bumaha tapos hindi na natanggal yung baha, mga kabdit, o na-stuck na yung tubig, yun ho yung walang flood control project, yun ho yung totoong binulsa yung pera. Ang kaso mga kabdit, bumabaha nga sa Davao pero oras lang ho ang binibilang. Maya't maya, wala na ho. Di ba? Ganun ho yung proyekto, hindi yung kung ano-ano ho yung tinuturo ng mga hinayupak na yan. So makikita nyo po sa bibig na huhuli. At saka, hindi po hindi po biglang nag-fall in his lap. 20 years na po kasi kami niyan na nagla-lunch together, halos may grupo kami. Nandun din sila former Secretary Llamas, mga dati naming kakampi sa politika. And nagkakakwentuhan kami ni Senping niyan, at saka pag sinasabi niya para anomalya, nagkikwento din ako na heartbreaking pag may tinatanggal ka, pag may tinatalikuran ka, lalo kung napakalapit sa iyo. Pero kung masama ang ginawa o masama ang hangarin, kailangan ilayo, pati sa politika. And syempre sa amin, hindi lang yung legal, pati yung moral. So kilala niya yung mga yan. So yun ang kinakausap niya ngayon. So yung mga kinokondem niya dati, yun ang kinakausap niya. Pero kinausap na niya kaya nga may sinasabi siyang alam na 'di ba? Kaya sinasabi niya direct, indirect. Ang tanong, legal din ba yung iba niyang ginagawa? Kasi nga katulad sa AMLA, dapat yan confidential. Hindi dapat nire-reveal yan sa mga tao. Kahit senador ka, kahit chairman ka ng Blue Ribbon Committee. So, kung interesado ka talaga sa flood control, Senator Panfilo ang pangalan mo pero nililito mo lang mga tao So, Senator Panglito Lacson, di ba nasa TV madalas si Mayor Joy nung pumutok to na hindi man lang nagko-coordinate sa engineering ng Quezon City. Di ba si Secretary Vince Dizon mismo, sinamahan mismo si Mayor Isko, may flood control problem dun sa Manila. O ba't hindi mo patawag isa-isa yon? Nakatingin ka sa Taguig, bakit? So, dun sa pangatlo natin topic, impeachment. Boto kasi sa impeachment laban kay Vice President Sara ang talagang pinagkakaabalan mo. Tama. Halatang halata. Kaya mga kababayan, mapapagalitan to si Senator Lacson kasi ang strategy, ipunin muna lahat ng tingin nilang hawak nilang dumi, ika nga, para before the botohan gamitin. Kaya lang hindi makapagpigil dahil inis na to si Senator Lacson dahil sanay siya boss sanay siya nagmamando sila ni Senator Tito Soto. Ang problema nga natanggal, tapos hindi rin binalik sa kanya committee, tapos ngayon syempre ang nasusunod sa Senate si Senator Win Gatchalian at si Senator Chis Escudero dahil impeachment So nahihirapan siya, tapos proxy niya sana si Senator Erwin kaya pinagsasalita niya. Ang problema, syempre natamaan din yung moral ascendancy ni Senator Erwin kasi nalalaman din yung mga connection niya dyan, di ba? So, nung una, Senator Panglito Lacson was targeting Senator Erwin, kaya nga yung contractor, di ba, sa opisina niya, sa Senate, may ebidensya daw siya, senator na sa iba naman nanggaling to yung sinabi senator na may party list, na may mga problema din yung mga kontrata and everything. Pero nung naging bata na niya at nauutusan na niya, kampi-kampi na, di ba? Naku So, po. nung May 11 na pumayag ako sa grupo na ako ang kandidato ng Senate President, we were really hoping na priority yung moral recovery natin, economic recovery natin, a fair impeachment, tapos finding a way forward with the administration kung paano ayusin tong flood control problem, yung repentance, reform, accountability. Ang problema, hindi papayag si Senator Lacson na hindi siya boss. So ulitin ko po, dalawa po kasi yung ghost, di ba? Ang ghost is project at saka ghost po is people, di ba? Yung sa Pinoy ba, marami pa rin maniniwala na pagka mali yung pagkamatay, may multo, may ghost. So wala pong ghost sa amin, ghost po na ghost project.
At kung sasabihin niya ghost ng Kuratong Baleleng, and with all due respect kasi napakalapit ko rin sa pamilya ko ng Dacer, sa Dacer Corbito double murder, yung ghost nun na hinohunt pa rin kung sino yung tunay na nagpatay at yung mga mastermind nun, wala po sa Taguig yun, Senator Lacson. Hanapin mo kung nasan yung mga ghost na yon, di ba? Ang hilig mo kasi mag-smuggle ng mga issues na wala namang kilalaman sa pinag-uusapan eh. Pinag-uusapan impeachment. Biglang may investigasyon ng NBI, sasawsaw ka. Then ismasmuggle mo yung issue ng Taguig. You want to cement kasi all these issues na para ikaw lang ang bida. Hindi naman po ako Tama mga ka-update. Sausaw ito si Kuratong Baleleng na akala mo lagi ho siyang bida. Sa bagay mga ka-update, bida-bida nga ho siya ngayon kasi sila ho'y nakaluklok dyan sa Senado, dyan sa administrasyon. Kaya mukhang pinagiging kontrabida ito sila Sen Alan, sila Sen Marcoleta na yan nga, transparency daw ho yung impeachment ni Sara Duterte. Bakit yung flood control hindi na ho sila nag-iimbestiga? Diba? Bakit to? Kasi nga mga update, maraming silang napangalanan dyan. nakikibida eh. Diba si Senator Marcoleta, alam namin ginawa mo behind the scenes, yung case build up, hindi mo naman trabaho yon. Eh tayo, matagal tayong magkasama, kilala ko rin naman yung mga nagbibigay sa'yo pag eleksyon eh. Di mo naman dineclare, di ba? O, so plunder din ba yon? Naku po! Mo, pareho kay Senator Marcoleta, ginamit mo naman yon. O, di ba? Ginamit mo naman yon. Hindi mo namang binulsa. Kaya nga sinasabi nung mga lawyers, 90% to 100% makukulong kung yung doktrina kay Marcoleta ay gagamitin sa lahat, di ba? So guys, integrity napaka-importante sa church, sa school, sa teachers, sa isang bansa, sa ekonomiya natin. So, seryosohin natin yung impeachment. Kaya kami nililito eh. Kasi bukas supina pag-uusapan, Tuesday yung NBI. Yon, tapos yung NBI sinupina yung organizing committee ng Southeast Asian Games sa Friday. So, maging, kanina sabi ko, yung hate the sin, not the sinner. So, wala pa naman ako dun sa hate the sin, love the sinner. Lalo kung kadebate mo. Kasi minsan, syempre, tao ka rin. But, kailangan dumating tayo doon, di ba? But the very least, don't hate the sinner. So, may pag-asa ka pa, Senator Lacson, kasi may history ka naman ng paninindigan. Tapos, alam mo naman sinong mastermind, alam mo naman saan napunta yung pera. Ilan na lumapit sa'yo na may ebidensya, kaya lang tinalikuran mo na, kaya hindi ka kinakausap. Pero pagka tinalikuran mo yung amo sa admin at binalik mo, yung integrity is within your hands, hindi sa akin. Pag ang tao may integrity, walang makakasira nun. So kahit pagbintangan mo ako at sabihin mo tinitira ko integrity mo. So lahat ito, ang daming nagpo-post sa kahit anong site, ang daming nagpo-post about you. So hahanapan mo ng dumi yung bawat Pilipino na tingin na wala kang integrity or na sinanla mo yung integrity dyan sa flood control issue na yan. E di tubusin mo, sinanla mo lang naman di tubusin mo. So sayang talaga kasi kung si Senator Ping Lacson, nung after yung mahiya naman kayo, after his speeches, sinundan lang talagang ebidensya, tapos walang pakialam sino nang tatamaan, hahabulin. Hindi pati siya nandun sa na pag natanggal si VP Sara, natanggal ang presidente, magiging presidente si VP Sara. Pag si VP Sara pwedeng tumakbo, baka talo silang lahat. So ang naisip ni Senator Lacson, hindi ako mananalo nito, di ba? Tumakbo ng presidente, tumakbo ng vice president. Alam naman natin, kahit anong deny niya, yan ang talagang ambisyon niya. But again, tignan nyo, sa haba ng ating pag-uusap today, ang issue talaga dito, yung impeachment, yung mga issues na how to make it fair, non-political. Secondly, paano masolve tong flood control, no? When I say flood control, I'm talking about all the corruption issues sa ating bansa. Pero ito kasi pinakamalaki. At pinakamalaki yung mga nasa likod nito. Kaya kung masolve natin yan, may way talaga to redemption, di ba? Repentance, renewal, revival, Tama. repentance, di ba?
So may plano na kasi yan, kaya mapapagalitan yan si Senator Lacson eh. Takot lang yung iba eh, pero mapapagalitan din yan. May plano na kasi, announce ayuda, announce yung ibang kakasuhan, ilang congressman, medyo hirap pa sila kung yung former speaker ay kakasuhan o hindi. Tapos i-announce sa SONA yan, tapos balik sa impeachment. Sinisira ni Senator Lacson kasi ako ang sinisiraan ng sinisiraan. I'm just doing my job sa impeachment court, just like any one of you, di ba? Yun. Ba't hindi ka maglatag ng plano, Senator Lacson? Why don't you tell the Filipino people, if we want to get to the bottom of the flood control, eto plano, eto listahan ng mga witnesses na hindi pa tinawag, eto yung mga LGU, Quezon City, Mandaluyong, Makati, Parañaque, basta lahat sa Metro Manila, tapos lahat ng highly urbanized city, eto mga probinsya. Hindi ko sinasabing may problema yung mga city na yan. Ang sinasabi ko, ipakita ni Senator Lacson na hindi yung inis lang siya sa isang tao, kasi paano naman tayo nangyari kay ate may naiinis na celebrity. I respect that. Hindi nyo type yung pananalita niya, hindi mo type yung kanyang way of expressing herself, pero yung sasabihin, dapat ikulong na to. Paano naman tayo dumating doon? Hindi mo lang type yung isang tao, gusto mo nang ikulong. Because nga, kung anong itatanim natin, yan ang aanihin natin. At yan ang style na tinutulak nila Senator Lacson. So, doon sa mga kaibigan nating natitira sa admin, napahamak na kayo ng May 11 hanggang June. Kailan ba yung special session? Dahil nga, may way forward na na magko-cooperate independent Senate. Pero nakinig kayo kay Senator Lacson, kay Senator Tito Sen, 'di ba, kay Erwin Tulfo na guluhin kami, palitan sila, dapat may control, dapat kontrolado nila yung impeachment. So, we're doing our best there, and I respect the presiding officer, I respect my colleagues there. So, ba't hindi pwedeng trabaho na lang? So, thank you Tanes, Ira, Kahes, laban. Wala na po tayong choice, kaya laban po tayo. Why do I say walang choice? Walang mangyayari po sa ating bansa kung kung yes man na lang po tayo lahat, di ba? So, laban po tayo. So, prayers po. Napaka-importante prayers that we discern right versus wrong and have the strength to do what's right. So, God bless you. Happy Sunday po. I hope I don't have to vlog that often and Ayun nga mga ka-update dito, naging mensahe nito si Sen Alan, talaga kung nakakakilabot dito kay Pinky. Sigurado maiihi yan si Pinky na binanatan na naman husan neto si Sen Alan. Kaya mga kapatid, susunod naman natin yung impeachment dito sa Senado, kung saan literal na nabokya na naman itong team prosecutors at yung si Shell Jokno dito kay Attorney Michael Powa. Kaya direkta na rin hutan. And then thereafter, the prosecutor will be given 10 minutes by way of rebuttal, and the respondent will be given 10 minutes by way of rebuttal. May I ask who among the prosecutors or counsel for prosecutors will argue the motion for the issuance of the subpoenas for the banks, AMLC, and BIR? Your Honors, the prosecution will be represented by the Honorable Representative Chel Jokno for the purpose of this oral argument. Nonetheless, Your Honor, we have some manifestation to make for the prosecution. The lead prosecutor may proceed. This is pertaining to the matter on hand. This pertains, Your Honor, to the remaining witnesses for Article 4 threat. Can we discuss that later before we adjourn, lead prosecutor? We submit, Your Honor. Thank you. On the part of the respondent, The part who of the will argue? respondent, Your Honor, I will be the one arguing today. For the record, kindly state your full name, Attorney Poa. My name is Michael Wesley T. Poa, Your Honor. Thank you. Your Honor, we're requesting that Congressman Chel Jokno be recognized. For the prosecutors, the Honorable Representative from the party list Akbayan, Chel Jokno, is recognized for his oral arguments on the motions, twin motions that they filed. You are recognized, sir, and you may proceed when you're ready. You have 15 minutes. Thank you, Your Honor. Good afternoon, everyone, to the members of this honorable court. May it please the court. Simple lang po ang isyong kinakaharap natin ngayong hapon na ito. Pero napakabigat. Bubuksan ba natin ang pinto ng katotohanan o haharangin ito? Ang hiling ng prosecution ay mailabas ang buong katotohanan so that this court
may know the truth, the whole truth, and nothing but the truth, and make its decisions based on that. Unang-una ho sa lahat mga ka-update, alam niyo ho ba kung magkano yung ginagastos sa Senado bawat araw dyan sa impeachment ni VP Sara? Milyones ho. Tapos po magkano ho yung ini-impeach ho nilang tao mga ka-update? Magkano ho sa halagang 125 million confidential funds ho ini-impeach ho nila si VP Sara. Samantalang yung bangag ho nating presidente, mga ka-update, nananahimik ho sila. Magkano nga ho ba itong ninanakaw na itong administrasyon, mga ka-update? Hindi na ho natin mabilang kasi trilyon ho. Bakit doon? Nananahimik ho sila. Wala ho sila sinasabi. Tanong ko lang ho yan, mga ka-update. Tanong ko lang ho yan. Ito kasi mga kamukha na itong Akbayan Party List, yung mga kung ano-ano bang party list, dapat i-abolish na ho yan no? Yung mga party list na ho yan, nakikigulo-gulo lang ho yan. Alam naman ho natin yung purpose ho nila, pabagsakin, patalsikin ang mga Duterte sa pwesto. Yan ho yung malaking katotohanan dyan. Diba? Pero pagdating dito sa presidente nating nagnanakaw ng di umano, mismong galing na yan sa kanyang kapatid, gumagamit ng white powder, nananahimik ho sila. No comment ho sila dyan. Anong purpose nila? Ayun, tanggalin si Sara Duterte kasi ngayon 2028 presidential election, kinatatakutan ho nila. That is why we have requested the issuance of subpoena duces tecum for the bank records, tax records, and anti-money laundering council reports relating to Vice President Sara Duterte and her husband, Attorney Mans Carpio. Sa pamamagitan nito, may lalahad ang buong katotohanan tungkol sa mga alegasyon sa Article 2 ng Articles of Impeachment. Una, na pinayaman ni Vice Presidente ang kanyang sarili ng labis-labis sa kanyang legal na sahod at lehitimong kita bilang isang lingkod bayan. Pangalawa, na meron siyang mga ari-arihang hindi dineklara sa kanyang Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth. At pangatlo, na habang siya ay nanunungkulan bilang Vice Presidente, nakibahagi siya sa negosyo, directly or indirectly, kahit ipinagbabawal ito ng ating konstitusyon. Sasabihin marahil ng depensa na walang kapangyarihan ang hukumang ito na busisiin ng mga bank records, tax records at AMLA reports ni VP Sara. With all due respect, that argument is not only legally flawed, it is an affront to the authority of this honorable court. Kung tatanggapin po natin ang argumentong ito, hahayaan natin maliitin at insultuhin ang hukumang ito. The Constitution, Your Honors, please, vests this impeachment court with extraordinary powers. Tanging ang hukumang ito lamang ang may kapangyarihang magpasya kung ang mga pinakamataas na pinuno ng ating bansa ay karapat-dapat pa rin manungkulan. Because this power comes directly from the Constitution, no one, no person, no law, no administrative rule can limit or supersede it. I repeat, nothing and no one can handcuff this court's power to try and decide this impeachment case. Kahit ang bank secrecy law po ay sumusunod at tumatalima sa impeachment court. The law explicitly states, and I quote its pertinent portions, all deposits are hereby considered as of an absolutely confidential nature except in cases of impeachment. Walang kaduda-duda, may karapatan at kapangyarihan ng impeachment court na busisiin ang mga bank records ni VP Sara. Hindi rin po hadlang ang Data Privacy Act. The law itself affirms that confidentiality shall not apply, and I quote, should the personal information be needed pursuant to a subpoena duly issued. Muli, walang kaduda-duda. May karapatan at kapangyarihan ng impeachment court na ipasabpina ang mga dokumento ni VP Sara Duterte.
Pero sabi po ng kampo ni Vice President, irrelevant daw ang mga bank records, AMLAC reports at BIR records. Lalo na daw yung mga transaksyon na nangyari bago siya umupo bilang pangalawang Pangulo dahil wala raw itong kinalaman sa kasong ito. The prosecution respectfully but vehemently disagrees. Ayon sa report ng Anti-Money Laundering Council na isinumite sa Committee on Justice ng House of Representatives, the financial activity of Vice President Sara C. Duterte increased significantly starting 2007 when transaction values surged to 208.15 million pesos. According to this report, which is marked as Exhibit P-2-7-8, I quote, "Financial movements intensified between 2009 and 2013 with consistently high totals exceeding 400 million pesos, including notable peaks in 2009, 704.93 million pesos, 2010, 648.58 million pesos, and 2011, 597.15 million pesos." Si VP Sara po ay nanungkulan bilang Vice Mayor ng Davao City mula 2007 hanggang 2010. Naglingkod naman siya bilang Mayor ng Davao City mula 2010 hanggang 2013. From 2007 to 2013, ayon sa records ng AMLAC, lumampas sa 3 billion pesos ang kanyang financial activity. May kinalaman ba ito? Ito ba ay relevant sa Article 2 ng Articles of Impeachment, which alleges, among others, that VP Sara betrayed the public trust and culpably violated the Constitution when she amassed unexplained wealth manifestly disproportionate to her lawful income? Para sa prosecution, malinaw ang sagot. The Vice President's financial activity as Vice Mayor and Mayor of Davao City relates directly to the main fact in issue in this case, her fitness or unfitness to serve as Vice President. Let me explain. The framers of the 1987 Constitution added betrayal of public trust as a ground for impeachment, and I quote, "to include all acts which render the officer unfit to continue in office." For this honorable court to determine whether VP Sara Duterte is unfit to continue in office, it must have a clear picture of the respondent as a public servant. Kailangan makita ng publiko at ng mga senator judge ang tunay na kulay ng vice-presidente at larawan ng kanyang buong pagkatao bilang isang lingkod bayan. If she amassed staggering amounts of unexplained wealth while she was a vice mayor and mayor, doesn't that say a lot about her unfitness to serve as a vice president? Isn't that relevant to the question this court must resolve at the end of this trial of whether or not the vice president betrayed the trust given to her by the people? From what I have gathered and read, Your Honors, please, this is not the first time this court has been confronted with this issue. Sa impeachment ni dating Chief Justice Renato Corona, tinanggap ng hukumang ito ang mga ebidensyang nakalap bago pa man siya naupo bilang punong hukom. I believe it was then Senator Judge, now presiding officer Francis Escudero, who raised the question, will the impeachment court consider only Corona's acts as Chief Justice? This after observing that some exhibits predated his appointment as Chief Justice. This matter was taken up in caucus, after which this court decided to allow such evidence. When Philippine Savings Bank President Pascual Garcia III testified before this court in the same Corona trial, he refused to answer the question of then-Senator Judge Franklin Drilon on the starting balance of Corona's 2 peso-denominated accounts. But, if I'm not mistaken, it was Senator Judge Alan Peter Cayetano who said that records of initial deposits are among the quote-unquote opening documents that should have been brought to the impeachment court. After reading the subpoena
presiding officer Senator Juan Ponce Enrile held that Senator Judge Cayetano's observation was correct. During the same hearing, the presiding officer ordered the issuance of subpoena to PS Bank Katipunan branch manager Annabel Tiongson to bring all the bank records of the Chief Justice. A few days later, the impeachment court denied the defense's motion to quash the subpoena for the PESA bank accounts of CJ Corona. The presiding officer explained that the purpose of the subpoena is to find out if Corona has not included the deposits in his SALN. This court also denied the defense's motion to suppress evidence on Corona's bank accounts. Sa huli, binusisi ng hukumang ito ang bank records ni Chief Justice Corona mula sa kanyang unang balanse bago pa man siya naging punong mahistrado. The panel of prosecutors respectfully submits that the subpoenas for the production of the bank records, AMLA documents, and BIR documents of the Vice President and her husband are proper and should be issued by this honorable court. Now allow me, Your Honors, to return to my first point. There is a deeper reason why this court must resist the attempts of the respondent to exclude evidence that is obviously relevant. It has to do with curtailing the power of this court. The Constitution gives this honorable court, and I quote, the sole power to try and decide impeachment cases. Kaya lang po, Your Honors, ang may kapangyarihang magpasya kung ano ang impeachable offense at kung anong ebidensya ang maaaring tanggapin para patunayan ito. Kinilala ito mismo ng Korte Suprema. In the case of Francisco versus House of Representatives, the Supreme Court declared, and I quote, a determination of what constitutes an impeachable offense is a purely political question which the Constitution has left to the sound discretion of the legislature. Such an intent is clear from the deliberations of the Constitutional Commission. Inulit po ito ng Supreme Court sa kasong Gutierrez versus House of Representatives, where the Supreme Court declared, and I quote, Francisco instructs that this issue would require the court to make a determination of what constitutes an impeachable offense. Such a determination is purely a political question which this Constitution has left to the sound discretion of the legislature. Clearly, the issue calls upon this court to decide a non-justiciable political question which is beyond the scope of its judicial power. Since this impeachment court has the sole power to determine what constitutes an impeachable offense, no one, not the Supreme Court, much less the defense, can impose limitations on that power. No one can dictate to this court how to exercise the exclusive power to decide what constitutes an impeachable offense. In closing, Your Honors, I go back to the most fundamental provision in our Constitution on the accountability of public officers, Article 11, Section 1, which provides, and I quote, public office is a public trust. Public officers and employees must at all times be accountable to the people. Ibig sabihin po, sa proseso ng impeachment, ang pananagutan sa taong bayan ang pinakamahalaga sa lahat. Kaya naman po, ang hiling namin sa Korte, gamitin ang inyong natatanging kapangyarihan at karapatan na busisiin ang bank records, tax records at AMLA reports kaugnay ni VP Sara at ng kanyang asawa. Sa ganitong paraan, Your Honors, madedesisyonan ninyo ang kaso base sa buong katotohanan. The truth, the whole truth, and nothing but the truth para sa interes at kapakanan ng sambayanang Pilipino. Before I close, if Your Honors, please, if I have whatever time I have left, may I request that it be credited to my rebuttal. Maraming salamat po. We will try to do that, Your Honor. You have 1 minute and 39 seconds. And if at all we do so, we shall equally credit it to the rebuttal, if any, of the Counsel for Respondents.
Thank you, Your Honor. Attorney Powa, if you're ready, you may proceed with your oral arguments on the twin motions filed by the prosecutors. You may proceed, sir, when you're ready. Thank you, Your Honor. You have 15 minutes. Mr. Presiding Officer, Honorable Senator Judges, magandang hapon po sa inyong lahat. The issue before the impeachment court today is not whether you possess the power to issue a subpoena. The real issue is whether such power may be exercised in a manner that disregards due process and compels the production of documents and information beyond what is allowed by law. Your Honors, jurisprudence provides that for a subpoena to be valid, it must comply with twin requirements of 1, definiteness, and 2, relevance. Ibig sabihin po nun, dapat particularly describe po ang nasasaklaw ng subpoena at dapat may direktang kaugnayan sa ginagawang paglilitis. Your Honors, when a subpoena becomes oppressive, when it is unreasonable, and when it is merely issued for the very purpose that there is a hope that somewhere, somehow, something incriminating will come out, it ceases to be an instrument of justice. It becomes a weapon of a fishing expedition. And that is exactly what confronts this very court today. And that is why the defense has taken the position that the prosecution's requests must be denied. Allow me to explain, and let me begin with constitutional points. Our first point, Your Honors, due process. Impeachment is primarily a legal and constitutional procedure with political characteristics. It is sui generis, but it is not a purely political proceeding. Ibig sabihin po nun, the Bill of Rights, especially the due process clause, applies in all stages of the impeachment process. Your Honors, those are not my words. Those are the words of the Supreme Court in Duterte versus House of Representatives. And that is the law of the land. When we speak of due process, we offer a simple proposition that evidence must be present to support each and every accusation. Pero hindi po yon yung nangyari dito. Balikan po natin kung saan nagsimula itong proceeding na ito. I have here with me, Your Honors, copies of the Zabalia and Cabrera complaints, both filed before the House of Representatives. Both accused the Vice President of allegedly amassing unexplained wealth, both with voluminous attachments, yet not one attached a document to support that accusation. Not a single financial transaction record, not even a single SALN. In fact, it was only after these complaints were filed, and more significantly, only after the respondent had filed her answer before the Committee on Justice, that committee started searching for evidence to somehow support these accusations through, again, the issuance of subpoenas. Your Honors, we objected then, and we are still objecting now, because with all due respect, the position of the defense is that is the very definition of a fishing expedition. Your Honors, in our legal system, it is not permitted to accuse now and then just look for proof later on. That is not how due process works. Hindi po dapat natin pinapayagan yan. Moving on to my second point, Your Honors, let's talk about relevance. It is our position that the requests of the prosecution are in fact fatally overbroad. Bakit po fatally overbroad? An impeachable offense is an act or omission committed while the public official is occupying an impeachable office.
not before being elected or appointed to such position. Again, Your Honors, those are not my words. Those are the words of the Supreme Court in Duterte versus the House of Representatives. That is controlling, and that is the law of the land. Yet here, Your Honor, today, the prosecution is requesting for documents spanning almost 2 decades, almost 20 years, dating as far back as 2007. Your Honors, it is a fact na noong 2007, ang respondent ay vice mayor pa lamang. Definitely not an impeachable office, Your Honors. How is that relevant? It is the position of the defense that it is not. In fact, what that is an unlimited search throughout a person's financial history. That should not be allowed. Your Honors, if a subpoena is not narrowly tailored, it is oppressive. For these reasons alone, we are of the position that the request should already be dismissed. Nonetheless, if the impeachment court were to extend its utmost liberality, which the prosecution have asked for in their memorandum, we'd like to point out, Your Honors, that Congress itself, the Senate and the House of Representatives, enacted laws that specifically prohibit the disclosure of these information that the prosecution is asking for now. Let us go through them one by one. Let's start with RA 9160 as amended by RA 11521, which is the Anti-Money Laundering Act. Your Honors, the prosecution is asking for covered transaction reports, suspicious transaction reports, financial intelligence reports, again, spanning almost 2 decades. However, it is clear under Section 8A, which we are flashing on the screen right now, na bawal po yun. Disclosure is prohibited under this provision, Your Honors. It is in black and white. Meron po bang exception? Wala po. Impeachment is not an exception. Had Congress wanted to make impeachment as an exception, madali lang naman pong ilagay yun sa batas. Pero hindi po iyon nagawa. Now, in fact, I also have here copies of the Financial Intelligence Report and another report from the AMLAC, the Information Management Analysis Group, which were already marked as exhibits, Your Honor. And it's in the records of the court. No? Exhibit D2-8-P1, where it says specifically that it should not be, the information should not be used as evidence in formal proceedings, Your Honors. Clearly, Your Honors, to compel AMLAC officials to disclose such information would be to compel them to violate the law. Let's move on now to the tax records, Your Honors. Prosecution is asking for tax records, so let's look at the tax code. Section 270 of which criminalizes disclosure of taxpayers' information. Meron po bang exception sa batas na ito? Meron po, but it is limited. Kasama po bang impeachment? Hindi po. That is very clear. Again, Congress wanted to put an exception for impeachment. They could have easily done so, but they did not. Now, Your Honors, let's go to bank secrecy law, RA 1405. The state policy has always been to favor the secrecy of bank deposits, Your Honors. Dito, while we recognize that impeachment is in fact an exception, Your Honors, we submit that this exception is not automatic. Meaning, hindi porket may exception for impeachment,
pwede na kaagad natin buksan ang lahat ng bank records na hinihingi ng prosecution. Why? Because, Your Honor, this exception does not dispense with constitutional safeguards. It does not abolish the right to due process. So dapat po, meron pa rin tayong basihan. If you look at the articles of impeachment, wala naman po doon na nagsasabing yung sinasabing unexplained wealth coming from, even if it was an illegal activity, ay pinasok sa isang specific account. In fact, Your Honors, this exception does not automatically mean that we should permit a fishing expedition. Yun nga pong mga bank account numbers na nakaspecify sa request for the issuance of a subpoena, ang aming posisyon po dyan, yan po ay nakalap doon sa illegal disclosure, with all due respect, na ginawa ng AMLAC before the Committee on Justice. And then, Your Honors, they're also asking for the bank records of the spouse. Your Honor, the spouse is not an impeachable officer. And therefore, the spouse is not covered by this exception. Again, Your Honors, we should not allow this. In closing, Your Honors, the prosecution has repeatedly invoked accountability. Your Honors, we agree with them. No one is above the law. But in the same manner, no one must fall below or be outside the protection of the law. Impeachment is indeed a powerful constitutional tool. But Your Honors, impeachment is not a magic word or a magic wand that one can just wave to transform an illegal act into a legal act, to transform unlawful access to lawful access. That is not what the Constitution contemplates. That is not what the laws enacted by Congress contemplate. And that is not something that the Honorable Impeachment Court should allow. We submit, Your Honors. Thank you very much. The gentleman still has 2 minutes and 48 seconds, which we shall credit, similar to the request of the prosecutor, to your rebuttal should you desire to use it, counsel, for the respondent. Attorney Paul. Thank you, Your Honor. Counsel, the prosecutor is recognized. Attorney Chel Jokno, you have 11.38 minutes, which will round off to 12 minutes, counsel. You may Thank proceed you. when you're ready for your rebuttal. Maraming salamat po, Mr. Presiding Officer, at magandang hapon po ulit sa ating lahat. Let me address each of the points that the defense has raised in their oral argument. Sabi po nila una ay due process daw ang isang paulit-ulit na dinidiin ng defense. But there's no debate that due process applies in this proceeding just like in any other proceeding. The real issue before this honorable court is, will the subpoenas that we are asking be issued by this court actually deprive the respondent of any form of due process? Ang aming paniwala po ay hindi. And allow me to explain why. First of all, we are not yet at the stage where any evidence is being put in the trial or offered to the honorable court. Nandito pa lang po tayo sa punto na kung maari bang ipaproduce natin itong mga dokumentong ito. The defense will have every opportunity to make objections if and when particular exhibits or documents are identified by a witness and offered in evidence. Therefore, wala pong due process violation ang pag-issue ng subpoena. Second, the defense repeatedly cites the case of Duterte versus House of Representatives as, I quote, the law of the land, as I quote, controlling daw yung decision na yan. But I must remind the defense of that particular case and why the pronouncements quoted are mere obiter dicta, o kung sa simpleng salita po ay side comment lang.
The entire Duterte versus House of Representatives case revolved around a different mode of impeachment. Kung maalala po natin, yan yung at least one-third na members of the House ang nagsampa ng kaso. And the entire decision discussed how due process should apply to that mode of impeachment. Totoo, may sinabi ang Supreme Court tungkol sa mode na ginamit po ng Saballa and the Cabrera complaints. Pero hindi po yun ang issue sa kaso ni Duterte. That issue is just a side bypass or incidental declarations of the court that are not controlling and are not the law of the land. And if you look mismo at the decision of the court, they expressly said, we are speaking of due process in relation to how these proceedings reached the Senate as an impeachment court, not this kind of procedure. Second, paulit-ulit din po nilang sinasabi na ang ginagawa po ng prosecution ay fishing expedition. Actually po, meron ng desisyon ang Supreme Court that addresses squarely this point. This case involved a case of unexplained wealth, the case of Republic versus Rabusa, GR 208183, decided August 31, 2022. Just like here, the prosecution in that case requested subpoenas for the production of bank records. Just like here, the argument was raised that this is a mere fishing expedition. In fact, hanggang sa Court of Appeals, ang sabi po ng Court of Appeals ay fishing expedition lang po yan. But please allow me to read just a portion of what the Supreme Court held here. I quote, "The Court of Appeals resolved that the bank accounts of Rabusa et al. Were protected under Republic Act 1405, that is the Bank Secrecy Law. Given the arbitrary demand to disclose the contents thereof, the Court of Appeals considered the inquiry as a fishing expedition to utilize evidence against Rabusa et al. In the instant case, given that the court orders in the form of various subpoena duces tecum and ad testificandum all involved the forfeiture of unexplained wealth, the RTC was in error for not allowing petitioner to examine, inquire, and look into the subject accounts." I continue. "As the present proceedings on unexplained wealth are now encompassed within the exceptions of Republic Act 1405, the court orders subject of this case clearly fall within the orders that would enable the examination of the respondent's bank accounts as contemplated in the first exception. Thus, it comes clear that this court cannot sustain the RTC's and Court of Appeals theory that there was no court order authorizing the examination of the bank accounts. On the contrary, records prove that the RTC issued several subpoena duces tecum and ad testificandum, which required certain persons to testify in open court and present documents which pertain to the existence and identity of the subject accounts and also to the accounts, the contents found therein. I just move forward. Given the existence and propriety of the subpoenas, the evidence procured through the same should have been duly considered by the lower courts. This court cannot agree with the Court of Appeals' supposition that the examination of the respondents' bank accounts was but a mere fishing expedition to pin liability on them. Next, the defense repeatedly cites a number of laws to claim that the requested information and documents that we are asking from this court for the issuance of subpoena are confidential. Sabi po nila, confidential daw ito sa ilalim ng Republic Act 1405. Sabi po nila, confidential daw ito sa ilalim ng Anti-Money Laundering Act, pati ang National Internal Revenue Code, pati ang Data Privacy Act ay confidential din. Pero kung titingnan po natin, klaro po at malinaw po sa amin ang batas at ang utos ng saligang batas sa impeachment court na ito. You have the sole exclusive power to determine an impeachable offense, and that includes the power to find out
ferret the entire truth and make your decision on that basis. I will not dwell on the exception to Republic Act 1405. That's very clear. There's an exception for impeachment. Pero paano naman po yung sinasabi nilang Section 8A ng Anti-Money Laundering Law? If you read that law, particularly that provision, it clearly refers to prohibiting leaks by members of the Anti-Money Laundering Council. It never was intended to short-circuit the impeachment process or limit the powers of this honorable court to find out the truth. Ganon din po ang nakalagay sa ating National Internal Revenue Code. Sabi po ng defense, there's nothing that allows these documents to be made public. I cite Section 71, NIRC. After the assessment shall have been made, I'll just move forward. The returns, together with any corrections, shall be filed in the office of the Commissioner, and I quote, and shall constitute public records and be open to inspection as such upon the order of the President. And in fact, during the Corona impeachment trial, the President at that time did order, and that is why this court admitted the VIR documents. Your Honors, madaling sabihin na confidential ang ilang impormasyon at dokumento. Madaling magturo ng batas. Pero ang hinahanap po ng impeachment court ngayon at sa mga susunod na araw, linggo at buwan ay ang katotohanan. At ang layunin ay makamit ang pananagutan. Confidentiality, Your Honor, should not be the prevailing principle in this proceeding. Hindi po confidential ang katotohanan. Maraming salamat po. Thank you, Representative, the Honorable Chel Jokno. Attorney Poa, counsel for respondent, is recognized for his rebuttal. Sir, you have 13 minutes. Thank you, sir. I will not take up the entire time to expedite matters. Your Honors, I respect, of course, the arguments put forth by the distinguished opposing counsel. But when it comes to due process, Your Honors, I think it's beyond debate, no, that due process must be observed in every stage of the proceedings. And aside from that, due process requires, Your Honor, that we also respect the protections afforded by law on the respondent. Your Honors, ang sabi po ng ating distinguished opposing counsels, obiter lang daw po yung sinabi ng Supreme Court. But Your Honors, nung sinabi ng Supreme Court sa Duterte versus House of Representatives na ang impeachable offense is an act or omission that is committed by a public officer while occupying an impeachable office, hindi naman po siguro pwede doon lang sa yung one-third mode gamitin yung ganong definition, pero pagdating po sa ibang mode ay hindi na po applicable yung ganong definition. Your Honors, in fact, in that decision, which I failed to mention earlier, sinabi rin po that the acts or omissions must be done in relation to the office. Kasi yun nga po ang purpose ng impeachment. Next, Your Honors, yung sinasabi na dapat kahit na may mga prohibition sa batas, pwede pa rin nating masapina para ma-examine. Your Honors, it is the wisdom of Congress kaya po may ganong mga prohibitions against disclosure under the law. Kung papayagan po natin that a court process, even an impeachment court, can issue a subpoena to thwart those provisions, it's as if, Your Honor, we are doing judicial legislation here because a judicial issuance can easily repeal for the time being that provision, or at least suspend, Your Honor. Maybe not repeal. Properly, the proper word might be suspend that provision of law. I've never heard about that, Your Honors. And then, lastly, Your Honors, parati nating sinasabi rin, no? Two points. Yung nabanggit na Section 71. I agree po under the tax code that Section 71 provides that if the President orders, then
nawawala na po yung confidentiality. However, Your Honors, even given that there's an order from the President, I think we should still think about relevance. Para saan ba ine-examine yung mga dokumento? Hindi ba para sa impeachment proceeding? Hindi po namin sinasabi na kung sakaling nagkamali man ang Vice Presidente, kung sakaling may paglabag man sa batas ang Vice Presidente noon, ay hindi na pwedeng maparusahan. Marami naman pong paraan. You can file cases against the Vice President for those infractions, preterm infractions. Pero pag impeachment po ang pinag-uusapan, we are limited to what impeachable offenses are. And again, the Supreme Court is clear about that. Your Honors, there's also a repeated citation of the Corona case. But we would just like to point out that the Corona case was tried, decided upon way before Duterte versus HOR. And Your Honors, since it was decided before Duterte versus HOR, the Supreme Court was fully cognizant of what happened in the Corona trial. And yet, Your Honors, they impose these guidelines. In fact, the line itself in the Duterte versus HOR is we clarify, I quote, we clarify the constitutional requirements of impeachment. At kasama doon yung nabanggit namin kanina on what constitutes an impeachable offense. And that is very clear. Marahil, sinasabi natin na yon ay isang obiter. Pero, Your Honors, paano po magiging obiter yon? Kung yun mismo ang itinakbo ng desisyon. The fact that the one-year bar was triggered was only the effect of not abiding by the due process clause of the Constitution. And lastly, again, Your Honors, we do not disagree with the prosecution in terms of accountability. Again, no one is above the law, but no one should also be deprived of the protection given by law, Your Honors. Thank you. Bago mag-recess ang mga senator judges para mag-usap sa caucus, nais kong sambitin sa record na binabati ko magkabilang panig, partikular si Congressman the Honorable Chel Jokno, gayon din si Attorney Poa, sa isang mahinahon, malumanay, maginoo at magalang na diskurso at debate kaugnay sa may tuturing nating kontrobersyal na isyong ito.